Isang araw, sa gitna ng isang malawak at mahiwagang kagubatan, ako ay nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay na yari sa makukulay na bulaklak at mga dahon. Dito nakatira sina Pulang Duwende at Berdeng Duwende, mga dating magkaibigan na ngayoy parang mga estranghero sa isa't isa. Ako'y isang matalik na kaibigan ng dalawa at sa mga nakalipas na taon, ako ang naging saksi sa kanilang mga tawanan, kalokohan at masasayang alaala. Ang pulang duwende ay masayahin at laging handang tumulong sa iba. Ang kanyang mga matay kumikislap sa tuwing siya'y may bagong ideya o plano. Samantalang ang berdeng duwende naman ay mapag-isip at mahilig mag-aral ng iba't ibang bagay sa paligid. Madalas silang magkatuwang sa pagtuklas ng mga bagong bagay sa kagubatan, kaya't hindi ko inakala na may darating na araw na ang kanilang pagkakaibigan ay susubukin ng isang bagay na tila walang halaga. Isang piraso ng ginto. Nagsimula ang lahat ng isang umaga habang sabay silang naglalakad sa tabi ng ilog. Sa kanilang paglalakad, biglang may kumislap sa ilalim ng tubig. Sa unay, inakala nilang isang bato lamang ito, ngunit nang kanilang dukutin, isang piraso ng ginto ang lumitaw. Ang kanilang mga matay nagliwanag, puno ng pagtataka at pagnanasa. Sa isang iglap, ang ginto ay tila nagpakalat ng kapangyarihan na nagpabago sa kanilang pagkakaibigan. "Akin yan!" Sigaw ng pulang duwende habang mahigpit na hinawakan ng ginto. "Nakita ko yan muna!" "Hindi! Ako ang unang nakakita." Giit naman ng berdeng duwende. Ang kanyang mukha'y puno ng galit. Ang pagtatalo ay lumalim at ang dating magkaibigan ay nagpalitan ng masasakit na salita. Sa kanilang pagtatalo, hindi ko maiwasang mag-alala. Paano nga ba ang isang piraso ng ginto ay naging sanhi ng kanilang hidwaan? Sa kagubatan, ang ginto ay isang pambihirang bagay, ngunit sa kanilang dalawa, ito ay tila naging isang sumpa. Sa kabila ng kanilang alitan, ang ginto ay nananatiling nasa kanila. Hindi nagtagal, ang ginto ay nagdulot ng hindi inaasahang pagbabago sa kapaligiran. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit, ang mga bulaklak ay nalalanta, at ang mga puno ay tila nagdadalamhati. Tumindi ang kaguluhan sa kagubatan, na parang ang mismong kalikasan ay nakikisama sa kanilang alitan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit sa akin si Pulang Duwende, ang kanyang matay puno ng luha. "Ano ang gagawin natin? Paano natin maibabalik ang dati?" tanong niya. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, biglang may narinig kaming tunog. Isang tunog na tila boses ng isang batang umiiyak. Ang tunog ay nagmula sa isang puno ng mangga, kung saan ang isang batang babae ay nakaupo. Ang kanyang mukha'y puno ng takot. "Anong nangyari sa bata?" tanong ko habang kami ay tumatakbo papunta sa kanya. "May isang duwende na nagalit sa akin," sabi ng batang babae. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "May kinukuha siya sa akin. Sadrakam kaku." Sa aming paglapit, biglang may lumitaw na kakaibang anyo mula sa likod ng puno. Isang duwende na hindi namin kilala. Ang kanyang mukha'y puno ng galit at kasakiman. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng ginto, na tila kapareho ng ginto na naging sanhi ng alitan ni na Pulang Duwende at Berdeng Duwende. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka, sino ang duwendeng ito? At paano siya nasangkot sa kaguluhan ng aming kagubatan? Ako si Pulang Duwende, at kung akala nyo, ay pinalampas ko na lang ang nangyari sa amin ni Berdeng Duwende. Nagkakamali kayo. Hindi ko pa rin makalimutan ang araw na iyon, kung paanong nag-away kami dahil sa ginto. Ito ang kwento ng kung paano kami nagkasira, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan namin ang halaga ng pagkakaibigan. Pagkatapos ng aming masalimuot na pagtatalo, nagdesisyon akong lumayo muna. Sa aming nayon, hindi madaling kalimutan ang hidwaan, lalo na kung ito ay tungkol sa ginto.
Ang ginto ay simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit para sa akin, ito na rin ang naging ugat ng aming pag-aaway. Kaya't naglakbay ako papalayo sa kabila ng masalimuot na damdamin. Araw-araw, habang naglalakbay sa kagubatan, hindi ko maiwasang maalala ang mga masasayang araw naming magkaibigan ni Berdeng Duwende. Naalala ko pa noong naglalaro kami sa ilog, nagtatawanan habang naghahabulan sa gitna ng mga puno. Noon, ang ginto ay hindi pa sumisira sa aming samahan. Ngunit ngayon, tila ang bawat hakbang ko ay mabigat, dala ng hinanakit at panghihinayang. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako sa gilid ng isang bangin, may narinig akong kakaibang tunog. Isang matinis na tawa ang pumuno sa hangin at agad kong naisip na baka ito ay isa na namang kalokohan ni Berdeng Duwende. Ngunit nang ako'y tumingin, nagulat ako sa aking nakita. Isang grupo ng mga duwende, iba sa aming nayon, ang nagkakatuwaan sa isang malaking tipak ng ginto. Agad kong napansin na hindi pangkaraniwan ang kanilang ginto. Ito'y kumikinang na parang may sariling ilaw at tila nanunuya sa akin. Nag-isip ako ng paraan para makuha ang ginto, hindi para sa akin, kundi para sa nayon. Baka sakaling sa pagbibigay ko nito sa aming mga pinuno ay makalimutan na ang aking naging alitan kay Berdeng Duwende. Ngunit sa aking pag-isip ng plano, may narinig akong pamilyar na boses. Si Berdeng Duwende. Hindi ko inaasahan na naroon din siya, nagmamasid sa mga duwende. Mukhang mayroon siyang sariling plano para makuha ang ginto. Nagdadalawang isip ako kung kakausapin ko siya. Ngunit ang aking pag-aalinlangan ay naputol nang may narinig kaming sigaw. Magnanakaw! Sigaw ng isang duwende mula sa grupo. Agad kaming nagkubli sa likod ng mga puno. Nagtatago mula sa mga tumatakbong duwende na naghahanap sa amin. Pulang duwende, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Berdeng Duwende habang nagtatago kami. Ikaw, anong plano mo? Sagot ko, sabay lingon sa kanya. Bagaman, may tensyon sa pagitan namin, hindi maikakaila na kailangan naming magtulungan. Sa kabila ng aming alitan, alam kong sa sitwasyong ito, mas mabuti ang magkaisa kaysa mag-away. Tumango si Berdeng Duwende, senyales na pareho kami ng iniisip. Kapag nakuha natin ang gintong iyon, ibibigay natin sa nayon. Para sa kanila ito, sabi ko. Oo, tama ka. Para sa nayon, sagot ni Berdeng Duwende na may bahagyang nangiti sa kanyang mukha. Sa aming plano, nagdesisyon kaming gamitin ang aming kakayahan sa pagtakbo at paglikha ng ingay bilang panggulo. Habang ang mga duwende ay nagkakagulo sa kanilang paghahanap sa amin, kami ni Berdeng Duwende ay palihim na lumapit sa kinang ng ginto. Pero sa aming pagtatangka, may kakaibang nangyari. Habang papalapit kami, napansin namin na ang ginto ay nagbabago, parang may buhay. Nagsimula itong umikot at lumikha ng liwanag na pumuno sa paligid. Ang mga duwende na kanina'y nag-aaway sa amin ay huminto, tila naakit sa liwanag ng ginto. Kami naman ay nagulat sa nangyayari, ngunit hindi namin binitawan ang aming plano. Biglang may sumilay na imahe sa harap namin, isang pangitain ng aming nayon na puno ng kapayapaan at kasaganaan. At sa gitna ng lahat ng ito, kami ni Berdeng Duwende, magkasamang nakangiti. Hindi namin alam kung paano nangyari ang pangitain, ngunit ito'y sapat na para ipaalala sa amin ang halaga ng pagkakaibigan. Sa aming pagtatangka na kunin ang ginto, biglang naglaho ang liwanag at bumalik ang lahat sa dati. Ang mga duwende ay nag-alisan, iniwan ang gintong naglaho rin. Kami ni Berdeng Duwende ay nagkatinginan, parehong naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Siguro, hindi talaga para sa atin ang ginto, sabi ni Berdeng Duwende. Ngunit para sa nayon at para sa atin, ang pagkakaibigan ay mas mahalaga, sagot ko, habang nagsimula kaming maglakad pabalik sa aming tahanan.
Habang naglalakad kami, iniisip ko ang aming natutunan. Ngunit sa likod ng aming isipan, may tanong na bumabagabag sa amin. Ano ang tunay na lihim ng gintong iyon? At bakit ito naglaho? Sa kabila ng pag-aayos namin, alam kong ito'y simula pa lamang ng isang mas malaking kwento. Ako si Pulang Duwende at masasabing ang buhay ko ay naging masalimuot dahil sa isang piraso ng ginto. Dati, ang aking kaibigan na si Berdeng Duwende ay palaging nandyan para sa akin. Tila kami magkapatid na hindi magkadugo, palaging nagkakasundo sa aming mga kalokohan at mga pakikipagsapalaran sa loob ng kagubatan. Ngunit nang dumating ang ginto, nagbago ang lahat. Isang umaga, habang naglalakad ako sa gilid ng ilog, napansin kong may kinang sa ilalim ng tubig. Isang piraso ng ginto. Agad akong lumusong at kinuha ito. Ang puso ko'y umaapaw sa saya. Sa isip ko, ito'y magiging simbolo ng aming pagkakaibigan. Isang bagay na maaari naming paghatian at gawing alaala ng aming mga pinagsamahan. Ngunit sa pag-uwi ko, hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni Berdeng Duwende. Nang ipakita ko sa kanya ang ginto, ang kanyang mga matay kumislap sa isang paraan na hindi ko pa nakita. Sa halip na tuwa, isang tila mapanganib na kasakiman ang bumalot sa kanyang mukha. "Ibigay mo sa akin ang ginto, Pulang Duwende," sabi niya, na may tono ng pag-aangkin kaysa pakikiusap. Ako'y naguluhan at nasaktan. "Bakit, Berdeng Duwende? Hindi ba't dapat natin itong paghatian?" Tanong ko, na may pag-asa pa rin na maibabalik ang dati naming samahan. Ngunit tila nabingi siya sa aking mga salita. At ang usapan ay nauwi sa isang matinding pagtatalo. Hindi ko na siya makilala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At ang kanyang tinig ay puno ng pagnanasa. Mula noon, kami nagkanya-kanya na. Hindi na kami nag-uusap at ang ginto'y naging hadlang sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang nararapat na wakas para sa aming pagkakaibigan. Kaya't nagdesisyon akong gumawa ng paraan upang bumalik ang dating samahan. Isang araw, habang nag-iisip ako kung paano maaayos ang lahat, napansin ko ang isang kakaibang bagay sa likod ng aming kubo. Isang mahiwagang puno na hindi ko pa nakikita noon ay biglang tumubo. Ang mga dahon nito'y makikinang at tila puno ng enerhiya. Agad akong nagkaroon ng ideya. Bakit hindi ko gamitin ang mahiwagang puno na ito upang ayusin ang aming gusot? Sa gabing iyon, habang si Berdeng Duwende ay natutulog, kinuha ko ang piraso ng ginto at idinala ito sa mahiwagang puno. Nagdasal ako sa puno na sana ay magbigay ito ng solusyon sa aming problema. Biglang kumislap ang mga dahon nito at nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may nangyari sa akin, ngunit hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang sigla. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ang ginto ay naglaho. Nang makita ko si Berdeng Duwende, siya'y nagtataka rin kung nasaan ang ginto, ngunit sa halip na galit, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tila may nagbago sa kanya, at ang lahat ng galit ay parang naglaho. "Pasensya ka na, Pulang Duwende," sabi niya sa akin. "Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganoon. Sana'y mapatawad mo ako." Ako'y nabigla sa kanyang pag-amin. "Oo, Berdeng Duwende, patawarin mo rin ako. Naging sakim din ako," sagot ko. Sa tingin ko, ang mahiwagang puno'y may kinalaman sa pagbabago ng aming mga puso. Ngunit sa kabila ng pagkakaayos namin, may bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang nangyari sa ginto? At ano ang kapangyarihan ng mahiwagang puno? Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking likod. Mayroong kakaibang presensya sa paligid na parang may nanunood sa amin. Biglang kumulog at bumuhos ang ulan na tila nagbibigay babala sa kung ano ang darating. Ako'y napatingala sa langit
At sa gitna ng ulan, may nakita akong anino ng isang malaking nilalang na tila bumababa mula sa ulap. Hindi ito pangkaraniwang nilalang at alam kong may dala itong kakaibang pakay. Habang nagtatago kami ni Berdeng Duwende sa ilalim ng puno, naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa akin ng mahigpit. "Ano ito? Pulang duwende?" tanong niya, na puno ng takot. "Hindi ko alam, Berdeng Duwende, pero kailangan nating maging handa," sagot ko, habang ang anino'y papalapit sa amin. Sa kabila ng aming takot, naramdaman ko ang tibay ng aming pagkakaibigan. Alam kong anumang pagsubok ang darating, kami magkasama sa pagharap dito. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang pakay ng nilalang na ito? At ano ang magiging epekto nito sa aming buhay? Habang patuloy na bumuhos ang ulan, ang misteryo'y patuloy na bumabalot sa amin. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming pagkakaibigan ay mas matibay kaysa dati. Ngunit ang pagdating ng nilalang na ito ay naglalagay ng bagong pagsubok sa aming samahan. At ito'y isang pagsubok na puno ng tanong na naghihintay ng kasagutan sa hinaharap. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi sa inyo ang nangyari sa amin ni Berde. Sa totoo lang, hindi ko rin inaasahan na magiging napakakomplikado ng buhay namin nang dahil lang sa isang maliit na piraso ng ginto. Pero hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang susunod na kabanata ng aming kwento. Pagkatapos ng aming matinding pagtatalo, halos 1 linggo na kaming hindi nag-uusap ni Berde. Ang dating masayang tambalan namin ay napalitan ng malamig at tahimik na mga araw. Sa tuwing magkikita kami sa kagubatan, pareho kaming nagkukunwaring abala sa aming mga gawain. Ako sa pangangalap ng mga puno ng buko at siya naman sa pag-aalaga ng mga halamang gamot. Isang umaga, habang ako'y naglalakad sa gilid ng ilog, may nasilip akong kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Lumapit ako at sa aking pagkamangha, isa na namang piraso ng ginto ang naroon, kumikinang sa ilalim ng malinaw na tubig. Bigla akong nag-alala. Paano kung malaman ni Berde ang tungkol dito? Baka lalo pang lumala ang aming hidwaan. Pero, sa kabilang banda, naisip ko rin ang posibilidad na ito ang paraan para magkabati kami. Kung maipapakita ko sa kanya na hindi ko kinuha ang unang piraso ng ginto na aming pinag-awayan, baka muling manumbalik ang tiwala niya sa akin. Kaya't nagpasya ako. Kinuha ko ang ginto mula sa ilog at agad na pumunta sa tahanan ni Berde. Sa aking pagdating, nakita ko siyang nagtitimpla ng kape sa kanyang maliit na kusina. Kumaway ako at sa wakas, ngumiti siya sa akin. Ang saya ko, bago ko pa man maipaliwanag ang aking pakay, nagsalita na siya. "Nakita mo ba ang bagong piraso ng ginto sa ilog?" tanong niya. Nagulat ako. "Oo, Berde. Kaya nga ako nandito. Gusto ko sanang ipakita sa iyo ito at ipaliwanag na hindi ko kinuha ang unang ginto. Siguro pareho nating nasilip ang bagong piraso, pero hindi natin napansin ang nauna." Tumango siya na para bang naintindihan niya ang aking punto. Alam mo Pulang, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit natin pinag-awayan ang ginto. Nakakatawa, hindi ba? Pareho lang naman tayong walang interes sa material na bagay. Pero bakit nga ba ang isang maliit na piraso ng ginto ay naging sanhi ng ating hindi pagkakaintindihan? Napaisip ako. Siguro Berde, natakot lang tayong mawala ng tiwala sa isa't isa. Hindi ang ginto ang tunay na isyu, kundi ang takot na mawala ang ating pagkakaibigan. Sa wakas, nagkaayos kami, nagyakapan kami, at muling bumalik ang dating saya sa aming tambalan. Sa halip na mag-away sa ginto, nagdesisyon kaming itago ito bilang tanda ng aming pagkakaibigan. Naging simbolo ito na kahit ano pa ang dumaan sa aming buhay, hindi ito magiging hadlang sa aming pagkakaibigan. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento. Sa aming pag-uusap,
may napansin akong kakaibang liwanag mula sa labas ng bahay. Lumabas kami ni Berde upang tingnan kung ano iyon. Nanlaki ang aming mga mata nang makita namin ang isang higanting duwende na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Hawak ang isang napakalaking piraso ng ginto. Nakangiti ito sa amin at tila may sinasabi. Magkaibigan na ba ulit kayo? Tanong ng higanting duwende. Oo, magkaibigan na kami. Sagot namin ni Berde ng sabay. Ngumiti ito at iniabot sa amin ang malaking piraso ng ginto. Ito ang aking regalo sa inyo. Magsilbing paalaala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa tibay ng inyong pagkakaibigan. Ngunit, tandaan ninyo, may kapalit ang bawat regalo. Nagkatinginan kami ni Berde, nagtataka sa sinabi ng higanting duwende. Ano kaya ang kapalit ng regalong ito? Hindi namin alam, pero alam namin na sa anumang pagsubok na darating, basta't magkasama kami, malalagpasan namin ito. Habang papalayo ang higanting duwende, naramdaman namin ang kakaibang hangin sa paligid. Ano kaya ang ibig sabihin ng kapalit? Sa likod ng aming isipan, may bumubulong na baka hindi pa tapos ang aming kwento, na baka may bagong pagsubok na darating. Pero sa ngayon, masaya kami at kampante na nagkaayos kami ni Berde. Ngunit, sino nga ba ang higanting duwende? Saan ito nagmula? At bakit ito nagbigay sa amin ng mahiwagang regalo? Sa pag-iisip namin, bigla kaming napaisip na baka ito ang simula ng mas malaking kwento kaysa sa aming napagdaanan. At sa dulo ng aming pag-uusap, isang katanungan ang naiwan. Ano nga ba ang kapalit ng regalo? Ako si Pulang Duwende at hindi ko akalain na darating ang araw na mag-away kami ni Berdeng Duwende dahil sa ginto. Kami dating magkaibigan. Walang kapantay ang aming samahan sa ilalim ng puno ng baleti. Sa bawat paglipas ng araw, lagi naming sinisigurado na ang aming pagkakaibigan ay matibay at puno ng tawanan. Ngunit ang isang munting piraso ng ginto ay naging sanhi ng aming alitan. Nagsimula ang lahat noong natagpuan namin ang isang mahiwagang baul sa gilid ng ilog. Sa loob nito ay naroon ang napakagandang ginto na kumikinang sa liwanag ng araw. Agad kaming namangha sa kagandahan nito. Sa simula, ang ginto ay isang simbolo ng aming tagumpay. Sa pagkakaibigan, isang patunay ng mga pinagsamahan. Subalit, hindi nagtagal. Ito rin ang naging dahilan ng aming pagkakaiba. Ang Berdeng Duwende ay palaging mas mapagbigay kaysa sa akin. Siya ang tipo ng kaibigan na laging inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Ngunit nang makita ang ginto, tila nag-iba ang kanyang ugali. Nagsimula siyang mag-isip na ang ginto ay dapat pag-aari niya lamang. Ako ang nakakita nito, Pulang Duwende. Ako ang dapat magkaroon ng mas malaking bahagi. Aniya, habang hawak ang isang piraso ng ginto. Hindi ko naintindihan kung bakit siya nagkaganoon. Sa aming pagkakaibigan, hindi mahalaga kung sino ang unang nakakita o sino ang higit na karapat-dapat. Para sa akin, ang ginto ay dapat pagsaluhan, tulad ng pagsasaluhan namin ng mga tawanan at saya. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang Berdeng Duwende ay tila lalong naging sakim at nag-iba ang pag-uugali. Ang aming mga tawanan ay napalitan ng mga sulyap na puno ng sama ng loob. Isang araw, kami nagkasagutan. Pulang Duwende, hindi mo naiintindihan. Kailangan ko ang ginto na ito para sa aking mga pangarap. Sigaw niya habang kinikilig sa galit. Ngunit hindi ba't ang ating pagkakaibigan ay ang pinakamahalaga? Ano ang halaga ng ginto kung wala ang ating samahan? Sagot ko, sinusubukang maabot ang kanyang puso. Ngunit tila bingi siya sa aking pakiusap. Sa gitna ng aming pagtatalo, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang ginto ay tila nagbabago ng kulay. Unti-unti itong nagiging kulay abo,
parang nawawalan ng ningning. Hindi ko alam kung ito ay dulot ng aming pag-aaway, ngunit ito'y nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. "Berdeng Duwende, tingnan mo," sabi ko, itinuturo ang ginto. "May nangyayari rito." Sa pagkagulat, kami parehong natigil. Ang ginto, na dati kumikinang, ay ngayon nagmumukhang kalawang. Tila ito'y nagiging bato. Biglang bumalik sa akin ang isang lumang kwento ng aming mga ninuno. Ang ginto na nawawala ng ningning kapag nagkakaroon ng kasakiman, ang mga may-ari nito. Napagtanto ko na ang aming pag-away ang dahilan ng pagbabagong ito. Kung magpapatuloy tayo sa pag-aaway, mawawala ang ginto. Sabi ko, nag-aalala sa aming kinabukasan. Ang Berdeng Duwende ay tila nag-isip ng malalim. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala at pagsisisi. "Patawad, pulang duwende," sabi niya, unti-unting bumabalik ang dating ningning sa kanyang mga mata. Hindi ko dapat hinayaan na ang ginto ay maging sanhi ng ating alitan. Nagyakapan kami at pareho naming napagtanto ang halaga ng pagkakaibigan. Ang ginto ay isang bagay lamang, ngunit ang aming samahan ay hindi matutumbasan. Sa aming pagyakap, ang ginto ay muling kumikinang, ngunit hindi na tulad ng dati. May natutunan kami sa araw na iyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mga material na bagay, kundi sa mga taong nagmamahal sa atin. Ngunit sa likod ng aming pag-aayos, may isa pang bagay na bumabagabag sa akin. Sa likod ng puno ng balete, nakita ko ang isang anino, isang kakaibang nilalang na tila sumusubaybay sa amin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang ginto, at sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang piraso ng bato na dating ginto. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Iyon ang tanong na bumabalot sa aking isipan habang kami patuloy sa pagpapalalim ng aming pagkakaibigan. Sa likod ng aming tawanan, naroon ang misteryo ng anino, isang twist na hindi ko akalain na darating sa aming buhay. Ang aming kwento ay tila hindi pa tapos, at ang anino ay tila may ibang plano. Habang kami naglalakbay sa bagong yugto ng aming buhay, hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kami palaging magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok, kahit pa ito'y may kinalaman sa ginto o sa anino ng puno ng balete. Ako si Pulang Duwende at hindi ko na alam kung anong nangyari sa amin ng Berdeng Duwende na si Berting. Dati kaming parang magkapatid, walang pag-aalinlangan sa isa't isa. Ngunit dahil sa isang makintab na piraso ng ginto, nagkawatak-watak ang aming samahan. Ngayon, narito ako sa gitna ng kagubatan, nag-iisip kung paano ko maiaayos ang lahat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga dahon ay tila sumasayaw, at ang malamig na hangin ay nagpapaalala ng mga araw ng aming tapat na pagkakaibigan. Nagsimula ang lahat nang matagpuan namin ang isang sinaunang kabaong sa loob ng kuweba, malapit sa aming nayon. Sa loob nito, mayroong isang maliit na kahon na puno ng ginto. Agad na kumislap ang aming mga mata, at sa isang iglap, nagkaroon kami ng ideya na ang ginto ay magdadala sa amin ng kayamanan na hindi namin inaasahan. Ngunit ang kasakiman ay mabilis na umusbong sa aming mga puso, at ang dati simpleng usapan ay nauwi sa alitan. Si Berting ay nagkaroon ng ideya na ibenta ang ginto sa mga tao, samantalang ako'y naniniwalang mas makabubuti kung itatago na lang ito para sa aming kinabukasan. Isang malungkot na araw, nagkaharap kami sa tabing ilog. Pareho kaming determinadong makuha ang kahon ng ginto, ngunit wala sa aming handang magbigay. Nagkasagutan kami, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ni Berting ang kahon ng ginto sa ilog. Ang mga piraso ng ginto ay nagkalat at unti-unting naglaho sa ilalim ng tubig. Sa halip na magtulungan kaming pulutin ito,
lalo lang kaming nagkaalitan. Simula noon, hindi na kami nag-usap. Ngunit ngayon, narito ako, naglalakad sa paborito naming daan patungo sa lumang kuweba. Gusto kong maibalik ang lahat, ang mga tawanan, ang mga kwentuhan sa hating gabi, ang pagkakaibigang tila hindi magugupo. Sa aking pag-uusisa, narinig ko ang isang pamilyar na tunog, ang tunog ng paghuhukay. Agad akong nagmadaling pumunta sa kuweba at doon ko siya nakita. Si Berting, nakatayo at may hawak na pala, pilit na hinuhukay ang lupa na tila may hinahanap. Berting, tawag ko sa kanyang pangalan, na may halong kaba at pag-asa. Ano ang ginagawa mo? Hindi siya agad sumagot. Nakita ko ang pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Hinahanap ko ang mga natirang ginto. Sagot niya sa wakas, para sa atin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari, naisip pa rin niyang gawin ito para sa amin. Berting, hindi mo na kailangang gawin yan. Ang ginto ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagkakaibigan natin. Tumigil siya sa paghuhukay at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at pag-unawa. Tama ka, Pulang. Pasensya na sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paanong nagpadala tayo sa tukso. Sa puntong iyon, naramdaman kong bumalik ang dating Berting na kilala ko. Magsimula tayong muli, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Hindi natin kailangan ng ginto para maging masaya. Ngumiti siya at sabay kaming naglakad palayo sa kuweba, nag-uusap ng mga plano para sa hinaharap. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na nakahawak sa akin at alam kong bumalik na ang dati naming samahan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumigat ang hangin at narinig namin ang isang malakas na kaluskos mula sa likuran. Paglingon namin, nakita namin ang isang malaking anino na papalapit. Hindi namin alam kung ano ito, ngunit sa isang iglap, ang anino ay naging isang makapangyarihang nilalang na tila nagmula sa ibang mundo. Ang nilalang ay nagsalita sa amin. Ang ginto ay hindi basta-basta nawawala sa ilog. Ito ay aking kinuha at kayo'y aking susubukin. Kung nais ninyong muling makuha ang inyong pagkakaibigan, kailangan ninyong lagpasan ang aking pagsubok. Napatingin kami ni Berting sa isa't isa, puno ng kaba, ngunit may kasamang determinasyon. Ano kaya ang pagsubok na ito? Paano kung hindi namin ito malagpasan? Ngunit sa kabila ng takot, alam kong magkasama kaming lalaban. Hindi kami nag-iisa at sa wakas, kami handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa kabila ng aming mga alitan, nagpatuloy ang buhay sa aming maliit na nayon. Ako'y si Pulang Duwende at masasabi kong ang aming nayon ay puno ng kasayahan, puno ng musika, masasarap na pagkain at mga palaro. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, naroon pa rin ang tensyon sa pagitan namin ng aking dating kaibigan, si Berdeng Duwende. Ang ginto ang ugat ng lahat ng ito. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa gilid ng ilog, nakita ko si Berdeng Duwende na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Sa unang pagkakataon, mula nang kami mag-away, hindi ko naramdaman ang galit. Sa halip, may kung anong puwersa na nag-udyok sa akin na lapitan siya. Berde, bati ko. Nag-aalangan, ngunit determinado. Kailangan nating pag-usapan ang ginto. Tumingin siya sa akin. Tila nagulat na hindi ko sinimulan ang usapan sa pagtatalo. Anong gustong sabihin mo, Pula? Umupo ako sa tabi niya at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid namin. Mahalaga ba talaga ang ginto kaysa sa ating pagkakaibigan? Napansin ko ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit sa wakas ay nagsalita siya. Hindi naman sa ganoon, Pula, pero may hindi ka pa alam. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano pa ba ang hindi ko alam?
Ang buong nayon ay alamang tungkol sa ginto na natagpuan namin sa kuweba. Ano pa ang misteryo? Berdi, anong ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Hindi ko sinasadya, ngunit may lihim ang ginto na natagpuan natin. Hindi ito ordinaryong ginto. Nagsimula akong mag-isip. Ano ang maaaring lihim ng ginto? Magic? Sumpa? Maraming kwento ang umiikot sa aming nayon tungkol sa mga sumpa ng ginto. Ngunit hindi ko inisip na isa ito sa mga iyon. Berde, kailangan mong ipaliwanag. Sabi ko, mas lalong nababalisa. Tumayo siya at tumingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagninilay-nilay. Ang ginto. Ito'y mula sa lumang hari na sumumpa sa lahat ng hahawak nito. Ang sinumang mag-aangkin nito ay mapupuno ng kasakiman at pag-aaway. Sa kanyang mga salita, biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng aming pagtatalo. Ang hindi maipaliwanag na galit, ang pagnanasa para sa ginto. Lahat ng ito ay tila bahagi ng sumpa. Ngunit paano namin ito malalampasan? Berde, paano natin ito malulutas? Tanong ko, puno ng pag-asa na may sagot siya. Ngunit bago siya makapagsalita, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa likod ng puno. Isang boses na pamilyar ngunit hindi namin inaasahan sa lugar na iyon. Hindi niyo ito malulutas ng kayo lang, sabi ng boses. Nagulat ako nang makita ko si Luntiang Duwende, ang matandang duwende ng nayon, na lumalabas mula sa likod ng puno. Kilala siya sa kanyang karunungan at mga kwento tungkol sa lumipas na panahon. Lolo Lunti, sabi ko, alam mo ba ang tungkol sa sumpa ng ginto? Tumango siya. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Ang ginto ay mula sa lumang hari, ngunit may paraan para ito'y maalis. Kailangan yung magkaisa at ipakita na ang pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa kasakiman. Sa kanyang mga salita, napagtanto ko na ang solusyon ay nasa aming mga kamay. Ang aming pagkakaibigan ang susi sa pag-alis ng sumpa. Ngunit paano namin sisimulan ang prosesong ito? Paano namin maipapakita ang aming pagkakaibigan sa harap ng sumpa? Berde, sabi ko, handa ka bang subukan? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Oo, Pula, simulan natin ngayon. Ngunit bago pa namin maisagawa ang plano, biglang lumitaw ang isang malaking pagyanig mula sa lupa. Ang buong paligid ay nagsimulang magbago at kami napuno ng takot. Ano ang nangyayari? Ang sumpa ba ay nagiging mas malakas? Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang boses ni Lolo Lunti. Ito na ang oras para ipakita ang lakas ng inyong pagkakaibigan. Kumilos kayo ngayon bago pa huli ang lahat. At sa kabila ng aming takot, naghawak kami ng kamay ni Berdeng Duwende, nagdesisyon na harapin ang sumpa. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa. Tila may mas malaki pang dapat harapin kaysa sa sumpa ng ginto. Ano nga ba ang tunay na lihim sa likod nito? Ang tanong na ito ang bumabalot sa aking isipan habang kami sabay na sumulong, handang isakripisyo ang lahat para sa pagkakaibigan. Ako si Pulang Duwende at sa sulok ng kagubatan, sa ilalim ng lilim ng mga matatayog na puno, nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari sa aming buhay. Ako at si Berdeng Duwende ay dating matalik na magkaibigan. Walang araw na hindi kami magkasama, nagtatawanan sa mga simpleng bagay, hanggang sa isang pangyayari ang nagbago sa lahat. Nagsimula ang lahat ng matagpuan namin ang isang kumikinang na piraso ng ginto sa tabi ng ilog. Habang kami naglalakad, nagniningning ito sa ilalim ng sikat ng araw na parang isang bituin na nahulog mula sa langit. Sa una, akala ko'y isang ordinaryong bato lamang, ngunit nang malapitan, hindi maikakailang ito ngay ginto. Dito nagsimula ang aming alitan. Pula, akin yan,
Ako ang unang nakakita, sabi ni Berde. Ang kanyang tinig ay nag-uumapaw sa pagnanasa. Ano? Ako ang unang nakahawak, Berde. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo yan mapapansin. Sagot ko, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. At doon sa ilalim ng mga puno, nag-away kami. Walang sino man ang gustong bumitaw sa ginto na para bang ito ang pinakamahalaga sa mundo. Hindi ko na alam kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Mula sa pagkakaibigan, kami naging magkaribal dahil sa isang piraso ng metal. Sa mga sumunod na araw, kami nagkasalungat ng landas. Hindi na kami nag-uusap, hindi na nagkikita. Ang ginto ay naging dahilan ng aming pagkakahiwalay. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng bahagi ng aking sarili. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng ginto, kundi dahil sa pagkawala ng aking kaibigan. Isang araw, habang nag-iisa ako sa ilalim ng puno, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Ang ginto ay nasa akin pa rin, ngunit hindi ko ito ramdam na akin. Parang wala itong halaga kung wala si Berde. Napagtanto ko na ang aming pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anumang material na bagay. Naisip ko na kailangan ko nang gumawa ng hakbang upang magkaayos kami. Naglakad ako patungo sa bahay ni Berde, ang puso ko'y puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano niya ako tatanggapin, ngunit alam ko na kailangan kong subukan. Sa pagdating ko, nakita ko siya sa labas ng kanyang bahay, nakaupo sa isang malaking bato. Malalim ang iniisip. Berde, tawag ko, na ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng pagtataka. Anong ginagawa mo rito, Pula? Huminga ako ng malalim, pinipilit ang sarili na maging matatag. Berde, patawad. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Ang ginto? Hindi ito mahalaga. Mas mahalaga ka sa akin. Tahimik siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbigat ng aking puso. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Napabuntong hininga siya at dahan-dahang tumayo. Alam mo, Pula, iniisip ko rin ang bagay na uyan. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kong sirain ng ginto ang ating pagkakaibigan. Humakbang siya palapit sa akin, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng aming dating pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng ngiti at sa wakas, bumalik ang dating sigla ng aming samahan. Ang ginto ay hindi na mahalaga. Ito'y naging simbolo ng aming pagkakaayos. Nagdesisyon kami na ibalik ito sa ilog kung saan namin ito natagpuan bilang tanda ng aming bagong simula. Habang kami naglalakad patungo sa ilog, iisang direksyon na ang aming tinatahak, naramdaman ko ang saya sa aking puso. Ngunit sa pagdating namin doon, isang hindi inaasahang tanawin ang aming nasaksihan. Ang ilog ay halos tuyo na, at sa gitna nito, nakatayo ang isang higanting duwende na may kakaibang singiti sa kanyang mukha. Ha ha, hindi ko akalain kayo'y babalik. Sabi ng higanting duwende, ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nagkatinginan kami ni Berde, parehong naguguluhan. Sino siya? Tanong ni Berde. Ang boses niya'y puno ng pag-alinlangan. Sa sandaling iyon, nagkaroon kami ng kutob na ang ginto ay hindi isang ordinaryong bagay. Maaring ito'y bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento na hindi namin inaasahan. Ang higanting duwende ay tila may plano. At kami nasa gitna nito, walang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Minsang mapadaan ako sa ilalim ng malaking puno ng baleti. Narinig ko ang mga pamilyar na tinig na nagtatalo. Agad kong nakilala ang mga boses. Iyon sina Pulang Duwende at Berdeng Duwende, ang dating kong mga kaibigan na nag-away dahil sa ginto. Matagal na noong huli kaming nagkita at ang huli kong balita ay hindi na sila nag-uusap mula nang mag-away. Habang palihim akong lumapit,
Dama ko ang tensyon sa hangin. Nakaupo si Pulang Duwende sa isang malaking ugat ng puno habang si Berdeng Duwende ay naglalakad-lakad na tila hindi mapakali. Hindi mo naman kasi naiintindihan, Pulang. Sigaw ni Berdeng Duwende na halatang pigil na pigil ang kanyang galit. Hindi lamang ito tungkol sa ginto. Ito ay tungkol sa tiwala at pagkakaibigan na winasak mo. Nakita kong bumuntong hininga si Pulang Duwende na may halong pagsisisi sa kanyang mga mata. Alam kong nagkamali ako, pero hindi ko naman sinasadya. Iyon ang una kong pagkakataon na makakita ng ganoong kayaman at nadala ako. Hindi ito tungkol sa pagkakamali mo, sagot ni Berdeng Duwende. Ito ay tungkol sa kung paano mo piniling itago sa akin ang ginto. Akala ko ba magkaibigan tayo? Sa puntong iyon, bigla kong naalala ang mga masasayang araw namin. Madalas kaming magtungo sa ilog upang mangisda, maglaro ng sungka sa ilalim ng buwan, at magkwentuhan hanggang sa sumikat ang araw. Hindi ko maiwasang mapaisip kung paano nauwi sa ganito ang lahat. May paraan pa para ayusin ito, hikbi ni Pulang Duwende. Handa akong ibigay sa iyo ang kalahati ng ginto. Hindi ko na kailangan ng ginto mo, putol ni Berdeng Duwende. Ang kailangan ko ay ang kaibigan kong tapat. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga mula kay Berdeng Duwende. Pero alam mo, Pulang, kahit na nasaktan ako, hindi ko pa rin kayang kalimutan ang pagkakaibigan natin. Napatingin ako sa kanila, umaasang may magandang kalalabasan ang pag-uusap na ito. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Pulang Duwende na magpaliwanag, tila hindi pa rin sapat iyon para kay Berdeng Duwende. Napuno ng katahimikan ang paligid, tanging ang huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Sa isang iglap, tila bumalik ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Ang mga tawa, ang mga kwento, at ang mga pangarap na aming binuo. Siguro, bungad ni Berdeng Duwende, habang nakatingin sa kalangitan, kailangan muna nating maghiwalay ng landas. Baka sakaling sa hinaharap, maghilom ang mga sugat. Nakita ko ang malungkot na ngiti sa mukha ni Pulang Duwende. Kung iyon ang kailangan, tatanggapin ko, pero asahan mong nandito lang ako palagi. Nagpatuloy silang nag-usap hanggang sa unti-unti nang bumaba ang araw. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Ngunit sa isang bahagi ng aking puso, umaasa pa rin ako na darating ang araw na maibabalik ang dati nilang samahan. Habang papauwi ako, biglang may kumalabit sa akin mula sa likuran. Laking gulat ko nang makita ko si Pulang Duwende. May hawak na maliit na kahon na yari sa ginto. Huwag mong sabihin kay Berdeng Duwende na may natitira pa akong ginto, bulong niya sa akin. Plano ko itong gamitin para itayo ang isang bagay na magpapaalala sa kanya ng ating pagkakaibigan. Napaisip ako sa sinabi ni Pulang Duwende. Mukhang may binabalak siya, ngunit hindi ko pa rin tiyak kung ano iyon. Alam kong may panganib sa kanyang plano, pero dama ko rin ang sinseridad ng kanyang hangarin. Basta, sabi niya, abangan mo na lang, may sorpresa ako para sa kanya. Habang naglalakad si Pulang Duwende palayo, naiwan akong nag-iisip kung dapat ko bang sabihin kay Berdeng Duwende ang tungkol dito. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong manahimik at maghintay na lamang sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa likod ng lahat ng ito, may namuong bagong pag-asa sa aking puso. Ngunit isa ring tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung hindi magtagumpay ang plano ni Pulang Duwende? At paano kung may mangyari pang mas malala? Sa kabila ng lahat, alam kong isang bagay ang tiyak. Hindi pa tapos ang kwento ni Pulang Duwende at Berdeng Duwende. Ngunit sa susunod, hindi ko alam kung ano ang dapat kong asahan. Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga puno ay nagkukuwento ng kanilang sariling mga lihim, naroon ako.
ang pulang duwende, nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. Ang simoy ng hangin ay tila may daladalang paalala ng mga oras na kami ni Berting, ang berdeng duwende, ay magkasamang naglalakbay sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay puno ng tensyon, hindi ng tawanan. 1 linggo na ang nakalipas mula nang mag-away kami dahil sa isang bungkos ng ginto. Parang kahapon lang na ang ginto ay isang pangarap lamang, isang bagay na pinapangarap namin sa tuwing nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Ngunit nang ito'y naging totoo, naging sanhi ito ng pagkasira ng aming pagkakaibigan. Nagising ako isang umaga na wala na ang ginto sa aking taguan. Nagtataka ako kung sino ang maaaring kumuha nito. Hindi ko maiwasang isipin si Berting. Siya lang naman ang nakakaalam ng aking lihim na taguan. Ngunit bakit niya gagawin iyon? Naglakad ako patungo sa kubo ni Berting. Sa bawat hakbang, ang galit ko sa kanya ay unti-unting napapalitan ng kaba. Paano kung mali ang hinala ko? Paano kung hindi siya ang kumuha ng ginto? Baka naman may ibang nilalang na nagnanais na guluhin ang aming pagkakaibigan. Pagdating ko sa kubo niya, nakita kong nakabukas ang pinto. Sumilip ako sa loob at naroon si Berting nakaupo sa kanyang lumang upuan, tila nag-iisip ng malalim. Berting, tawag ko, pilit na pinakalma ang aking sarili. Nag-angat siya ng tingin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot. Pulang, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Alam kong iniisip mong ako ang kumuha ng ginto. Huminga ako ng malalim, pinipigil ang aking galit. Oo, Berting, pero gusto kong malaman mo kung bakit. Nagsimula siyang magpaliwanag. At habang siya'y nagsasalita, napagtanto kong hindi lamang ang ginto ang sanhi ng aming hidwaan. Ang tunay na ugat ay ang kawalan ng tiwala. Sinabi niya sa akin na may narinig siyang kakaibang tunog sa kagubatan noong isang gabi at sa kanyang pag-uusisa, natagpuan niya ang ginto sa lugar kung saan hindi dapat ito naroon. Sa takot na ako'y masaktan, kinuha niya ito upang itago. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang kanyang intensyon ay protektahan ako, ngunit sa prosesong iyon nawala ang tiwala ko sa kanya. Berting, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ko, nararamdaman ang bigat ng aming sitwasyon. Nais kong sabihin po lang, sagot niya. Ngunit takot ako na baka hindi mo ako paniwalaan. Napagtanto ko ngayon na ang dapat kong ginawa ay kausapin ka. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at habang lumalalim ang aming pagninilay-nilay, napagtanto namin na higit pa sa ginto, ang tunay na kayamanan ay ang aming pagkakaibigan. Ngunit sa pag-uusap na iyon, biglang may narinig kaming ingay mula sa labas ng kubo. Isang kakaibang tunog, parang mga hakbang ng isang nilalang na hindi namin kilala. Lumabas kami ni Berting at sa aming harapan ay isang malaking itim na uwak na may hawak na piraso ng ginto. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, tila may mensaheng nais iparating. Nagtinginan kami ni Berting, parehong nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng uwak na ito. May ibang nilalang na nagnanais ng ginto, bulong ni Berting, na para bang siya'y nakikipag-usap sa hangin. Ang uwak na ito, siya ang tunay na may kagagawan. Habang nagmamasid kami, biglang lumipad ang uwak. Iniwan sa amin ang isang piraso ng papel na bumagsak sa lupa. Dali-dali kong dinampot ito at sa aking pagtataka, may nakasulat na mensahe. Ang ginto ay susi, ngunit ang tiwala ang pinto. Napuno ng katanungan ang aking isipan, sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Bakit tila alam ng uwak ang lahat ng nangyari? Samantalang naguguluhan ako, naramdaman kong muling bumabalik ang tiwala ko kay Berting. Kung sino man ang may pakana ng lahat ng ito, alam kong kami ni Berting ay muling magsasama upang alamin ang katotohanan. Ang aming hidwaan
ay tila isang pagsubok lamang sa aming pagkakaibigan. Ngunit may isang bagay na malinaw sa akin. Ang tunay na laban ay hindi pa tapos. At sa likod ng lahat ng ito, may isang nilalang na nagmamasid, naghihintay sa aming susunod na hakbang. Sino kaya ang nasa likod ng kakaibang pangyayaring ito? Sa pagkakataong ito, kami ni Berting ang magkasamang haharap sa misteryo ng kagubatan. At habang naglalakad kami pauwi, ang tanong ay hindi na kung sino ang nagnakaw ng ginto, kundi kung ano ang susunod na mangyayari sa aming paglalakbay.